ang daming bumabati ko sa kanya. Opo. Marami rin, siguro yung iba kasi kinoconsider siyang kakampi dahil binabati ko niya si Pangulong Marcos. Opo. At dikit siya ng dikit kay Sara Duterte. Opo. Akala siguro siya ay true blue. Ayun. O lubusang DDS. Ayun. Pinagtatanggol siya kasi ang mga bumabati ko sa kanya ay yung mga dilawan, inklawan, at yung mga kampi kay Pangulong Marcos na binabatikos. Mulat sa pool ni Commissioner Guanzon. Okay. Unang puntos, hindi po Maka Duterte si Guanzon. Commissioner Guanzon. In fact, baka nakakalimutan nyo po, mga kaalyado natin ay yung Duterte Youth na identified kay Pangulong Duterte na party list representative. Noong commissioner si Rowena Guanzon, lahat ng paraan, kahit bendalo na, kahit mga abuso na, pinilit niyang hindi makaupo ang Duterte Youth Party List. Dahil lamang ito ay identified kay Pangulong Duterte. Buti na lang, outvoted siya, nakaupo pa rin yung Duterte Youth Party List ng 2 beses. Ngayon lang with 2.3 million votes at saka 2 seats, at 3 seats pala. 3? Kinuwerte yun. Kinamote. Na ibang ni Chairman Garcia. Yun. Di ba? Opo. Kaya ganito, kaya ganoon, ang daming palusot para hindi lang makaupo kasi ayaw nilang magkaroon ng 3 oposisyon sa House of Representatives ngayong 2025 hanggang 2028. Pandagdag nga naman yon sa majority. Ayaw nilang may minority, ayaw nilang may nagkikriticize sa House. Gusto nila lahat kakampi nila. Kaya may kalaban. Kaya, na karma sila. Why? Sapagkat yung pinilit nilang maging kaalyado, yung mga makakaliwa na 30 taon ay binabati ko si Marcos, ginawa nilang kakampi, lahat ng mga enticements o mga pribilehiyo, pakinabang, ay binigay nila. Ayan, yun ang bumabati ko sa kanila ngayon. Unreliable yung mga yan. Anyway, babalik tayo kay Guanzon. Okay. Number 2, buti na huli lamang namin yung kagulangan ni Guanzon. Kasi yan, she tried na yung kanyang party list, yung P3PWD, ay ilusot, bagamat bendalo na naman. Mali na naman yung proseso para maging para magkaroon sila ng isang seat na siya ang uupo nung last Congress, 19th ba yun? Congress? Sa pamamagitan ng panggugulang. Last minute, binalit niya yung sarili niya as nominee. Sapagkat nung una, hindi siya pwedeng maging nominee kasi nakaupo pa siyang commissioner, bawal. Napansin namin, pumunta kami sa Korte Suprema para sabihin hindi dapat siyang umupo kasi labag sa batas yung ginagawa niya at nasustain kami. Yan yung Duterte Youth versus sa Guanzon. Panalo kami roon ni Ronald Cardema, yung head ng Duterte Youth Party List. So, bendalo din yan. Hindi rin maka-Duterte yan. Sumama lang naman yan ngayon, anti-Marcos, kasi anti-Mano, anti-Marcos siya. Although anti-Duterte din siya, Leni yan eh. Di ba? Nangampanya kay Leni. Kam naman kayo. Hindi nag-aantay lang siya. Wala na lang siyang kasing mapuntahan. Ayun lang. Okay. Number 3, talagang ganyan ang ugali ni Guanzon. Talagang nagme-meltdown yan. May problema po yan, maniwala kayo. Demanda na niya ako kung gusto niyang idemanda. Nagdemandahan na naman kami. May demanda akong graft dyan eh. Sa ombudsman at final. Talaga nagme-meltdown yan. Di ba 2 years ago doon sa Cadiz, nakatungkod siya, may hahampasin siya ng tungkod. Pinagmumura niya. Noon sa Twitter, sinabi niya, eto ang stand ko sa isang certain legal issue, hindi daw dapat makipagdebate sa kanya. Kung hindi graduate ng UP o Ateneo, may pagka-elitista yan. Bago, sumisigaw yan, di ba? Nung sinasabi, naghahamon siya sa kapwa niya commissioner, bakit hindi kayo mag-resign? Ako, okay lang sa aking mag-resign. Bakit? Anak ako ng hasendero. May problema yan si Guanzon. Ako mismo, nung nagkita kami sa Bacolod, doon dimandahan namin, sinabi niya sa akin, susuntukin daw niya ako sa mukha. Binlater ko yan eh. Talagang may problema yan. Ngayon, hindi naman tayo katulad ni Risa Ontiveros o yung mga dilawan na kapag kakampi nila ang gumagawa ay tama, kapag kalaban ay mali. Sa akin po, kung mali, mali. At para sa akin, yung pinagkagagawa ni Guanzon ay mali. Katulad niyan, di ba? Nagwala siya. Okay, sabihin mo nang pinapaalis siya.
Opo. O sabihin mo na, although hindi natin alam ang katotohanan, kasi para sa akin, BS yung explanation nung may-ari nung booth na nakakita daw eh. Okay. Na hinabol pa daw si Guanzon noong yung kaalitan niya. Okay. Umupo daw, umalis na si Guanzon kasi magkatalikuran daw sila. Opo. Hinabol pa para sabihin umalis ka. Bakit umalis na nga, Umalis iba na. pahabulin? Di ba? It does not make sense. Ang tawag doon sa aming mga trial lawyers ay Opo. contrary to human experience. Oh. Hindi ganoon ang tunay na pangyayari sa buhay. Apo. Pagkatapos ito ha, idinimanda na naman niya ng unjust vexation. Binabaliktad, oo. Mahilig magdemanda yan. Sinabihan na niya ng Supreme Court sa kaso. Ipakikita ko sa inyo. Opo. Lahat ng taong kagalit niya, dinidemanda niya ng unjust vexation. Kinall out na ngayon ng Supreme Court. Sabi niya, demanda ka ng unjust vexation para guluhin yung mga kalaban mo. Hindi tama yan. Okay. Bakit ko susuhutuhin kahit sabihin nyo na yung kanyang mga sinasabi ay agree with Opo. at nakikipag-kaalyado in a manner of speaking dahil yung sinasabi niya is aligned with sa mga sinasabi namin bilang oposisyon sa pamahalaang Marcos, hindi ibig sabihin ang gagawin niya ay pagtatanggol ko. Ayun. Kung mali, kikakampi, kikalaban, mali. Opo. Hindi po tayo Rizzo Ontiveros Ayun. na kapag siya ang gumagawa tama, pag iba gumagawa, Mali exact same agad. thing mali. Hindi pwede yun mali sa yan. atin. Hindi po tayo ipokrito. Hindi. Magalit Abogado na talaga yung kayo. mga, kasi may mga kasama ako Opo. na yung mga sa oposisyon, sinasabi, Opo. dapat pagtanggol natin si Guanzon kasi Kahit mali. gagamitin yan ng Malacanang para atakihin siya. Kung inaatake siya, binabati ko siya ng Malacanang, kasalanan niya, ginawa niya eh. Yun. Ako ang daming umaaway sa akin ha, just to tell you. Kasi siyempre maraming galit sa akin pag naglalakad ako sa mall. Nilalapitan ako, ikaw, ganun. Ganun po ba? Sige po, God bless. Oo. Bakit mo aawayin sa mall? Correct. Diba? Wala naman sa mall yung issue. Bakit ka bababa dun sa level niya? Tama. Sabihin sa'yo, uy, umalis ka rito, may sakit ka pala. Pasensya na po, sige po, alis na ako. Tapos, bakit magmumurahin mo? Minura mo, sinigawan mo, nagwala ka roon, sinabi mo pa, hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka naman naka-Gucci. Yun ba? Overreaction yun, OA yun eh. Opo. Sabi mo lang, teka muna, wala parang public place po yata ito. Wala kang karapatang Tama. paalisin ako rito, nabili mo na ba itong mall? Tama. Gaganunin mo. Pero Opo. pag mumurahin mo, Mali. di ba? Pag magsisisigaw ka roon. Totoo pala yung kala ko joke lang. Alin? Yung sinabi sa'yo. Hindi pala. Alin? Anong yung, joke? Kala ko gino-joke ka lang nung kausap mo. Yung kung sakaling galit sa'yo. Ay hindi, sinasabi nila dapat daw pagtanggol natin. Oo. Kaya, believe ako, sa mga ibang kaibigan ko naman sa oposisyon, sinasabi nila, ay, that is her problem. Yan. Ayun. Anyway, Ayun ito po ay dumako tayo sa ibang topic naman. Makakapanayan po natin ang isang dating public official. Yes. At ngayon ay abogado na. At ito po, hindi ito pambobola. Bihira akong bumilib sa Opo. isang tao. Pero ito, while working, pareho kasi kami, I sympathize with him kasi working student din po ako. Nagtatrabaho ko noon sa Office of the Vice President, nag-aaral ako. Siya rin po, habang nasa trabaho siya, Opo. ay nag-aaral siya at pumasa na siya ng bar. Wow. Walang iba, kundi ang ating kasama, Yon! Attorney Jimmy Bondok! Yahoy! Magandang umaga po sa ating mga kaibigan. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. At by the way, I think hindi naman improper na i-congratulate kita on your new baby girl. Wow! Congratulations! Oo, Oo nga eh. Salamat po at her name is Juliana Isabel. Wow. She is 5 pounds and 11 ounces and Wow. she looks exactly like me. Naku, is that good or bad? It's good. Carbon copy mo, attorney. Hindi, Hindi maganda po, yun. binibiro ko lang yung asawa ko kasi nakikinig eh. Pero sabi nila, Opo. pagka ang baby daw ay kamukha nung ama, ibig sabihin, Mahal na mahal ka. Yes, alam mo na rin pala yun. Mahal na mahal ka Ayun. ng babae. Swerte mo, attorney. Oo. Sana nga po. Praise God, wala pong complications. Very Yes, healthy yes. and my wife Isabel, she's also a lawyer no, but she's very healthy also. Salamat po sa inyong well wishes. Okay, Yes. at this is your first ba ito, partner Jimmy, o second? This is my second. Second Okay, so baby. you will again experience the joys of fatherhood. Yeah. I'm so happy Yeah. for you. Kasi ako, at tagal ko nang hindi nararanasan na magkaroon ng sanggol. Kasi iba yung sanggol, iba yung medyo Malaki malaki na. na eh. Oo. Oo, sariling tao na yun eh. Opo. Oo, may sariling pag-iisip Opo. na. Ito pwede yung hagis-hagis. Grabe si attorney, oh. Hindi ako yung misis ko. Hinahagis-hagis Takot sana. sa akin, hinahagis-hagis ko yung bata. Natutuwa ka. Buti na lang di Nasasambot ko naman. napilaw. Nasasambot
ko naman. Hindi napilay. Oo. Kaya pala kamukha mo sa Ornici na. Anyway, pumunta tayo sa topic. Yung Okay. isang beses pinag-uusapan natin, Ma'am Judy. Yung sinasabing may warrant of arrest na naman laban sa isang mamamayang Pilipino. Hindi lang basta mamamayan. Isang senador, halal ng buong bayan at milyon-milyong boto. At ang mukhang ang balak na naman gawin dito ay yung illegal na ginawa kay Pangulong Duterte. Hiyain. Na hiyain, kidnapin, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, Attorney Jimmy, bilang isang abogado at alam mo itong mga prinsipyong involved dito, ano po ba dapat ang gawin? Just in case, worst case scenario, na meron ngang ICC warrant si Senator De La Rosa. Ano po dapat proseso ang sundin ng ating pamahalaan kung ito ay hindi na naman magbebenda law at susundin ang tamang constitutional and statutory processes? Yan. Gusto ko po simulan sa pagbibigay ng full disclosure. Alam naman ng lahat na Duterte allied po tayo. Oo naman. At si Bato de la Rosa ay ating kaibigan. Opo. Pero ako po ay nangangako na patas itong ibibigay ko. Sa Lagi tanong naman. niyong Attorney Ferdy, my idol, no? Yung sinasabi niyo kung ano ang dapat gawin. Ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado, Opo. kahit yung mga pink pa, kahit yung mga pink, pero ayaw lang magsalita, ha? Ang dapat natin gawin ay deadmahin yan. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Ang problema po, kapag pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila Bato. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, when we withdrew, and it took 1 year to take effect, no, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Alam nyo po, dalawa yung lagi kong naririnig on this topic. Number 1, withdrawal. Number 2, yung complementarity principle under the Rome Statute. Yung withdrawal po natin sa Rome Statute, hindi yung withdrawal na naiisip nitong kasama namin si Victor. Iba naman yun, Iba po yun. Para hindi makabuntis yun, Opo, iba yun. pero yung, ayoko kasing antukin naman ang inyong mga tagapakinig. Pero simplihan natin. Opo. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin yung complementarity hindi na nga dapat pinag-uusapan Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos na po ang usapan. Tapos na po. Yung kay Pangulong Duterte, meron pa silang pinag-uusapan na parang may continued consideration pa, medyo gray pa kung kailan talaga nagsimula yung investigasyon. O sige, itabi muna natin yun. Lalo naman itong kay Bato. Ang tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyaga na takot-takutin po tayo? Tama. Nakakagalit yung desisyon na yan. Opo, hindi, tsaka ang masama po dito, no, I was just saying in an interview also with Jojo Alihar, no, yung ginagawa kasi nila, talaga pong rumurupok po ang ating kasarinlan, yung ating sovereignty. Kasi po ito mangyayari dyan, mangyayari dyan, maggagantihan na tayo. Kung sino ang pumalit sa kapangyarihan, halimbawa po, si VP Sara, alam naman natin, laging leading sa mga presidential survey, kapag po nanalo, anyone, hindi lang si VP Sara or sa anyone na ally natin, mamaya yan, baka sila Trillanes, o baka po si Romualdez mismo, o baka po yung ating Pangulo ngayon mismo, ito po ay haka-haka lamang, sarili ko lang tong haka-haka. Baka mamaya, yan naman ang ipadadala natin sa ICC. No, ang nangyayari ngayon, para tayong mga maliliit na bata, little brown babies, na nagsusumbong sa mga tito natin na mga puti, na, inano ko, sinaktan po niya ako, gano'n, no? Parang gano'n. Hindi maganda Kasi ako po, I want to go on record. Kahit po may magalit, nakakampi ko. Kahit kakampi natin. Kapag po sila Romualdez, sila Saldico, sila Marcos, o kung sino man, in the next administration, ipadala natin sa ICC. Tututol po ako dyan. Hindi, tama yun. Actually, partner, pinag-uusapan nga namin yan, yung tungkol kay Guanzon. Sabi ko, hindi porket, kaalyado natin, we agree with what she is saying, her principles are now aligned with us, pagtatanggol ko yung misconduct niya doon sa mall. Yun ang sinasabi ko Hindi tayo hipokrito katulad ni Rizzo Ontiveros na pag sila gumagawa tama, pagkalaban ay mali. Ang akin po yung sa tama lang, kasi po, the ICC is the court of last resort. Pero, that even presupposes na bahagi pa tayo o member state pa tayo sa Rome Statute which institutionalized the ICC.
hindi na tayo miyembro eh. So bakit tayo Yun lang. nagpapadala doon ng mga kaaway Tama. natin? Yes, correct. 'Di ba? Tama. O tapos, ang sinasabi nila, baka daw kasi pag dito litisin, ay hindi raw magiging patas ang korte. Ganon. Sino ba ang ombudsman ngayon? Tama. Kanila ang korte, kanila ang lahat, kanila ang pera, kanila ang kongreso. Ano po yung kinakatakutan nila na hindi magiging patas? Mhm. So, ang sa akin po, pag bumalik lang po tayo, pagdating lang kay Bato de la Rosa, kung sakaling ipadala po si Bato sa ICC, malaking kawalan po yan ng ating kasarinlan, hindi lang po sa Duterte allies, kundi sa buong Pilipinas. At ang mangyayari dyan, magiging tuta na tayo ng mga puti pagdating sa hustisya. Correct. So, with that, Attorney Jimmy, any messages for our people or kahit sa ating pamahalaan sa ngayon tungkol po dito sa pakay na ito o issue na ito? Sa mga yung mga tunay pong Pilipino na hindi na po tumitingin sa politika lamang, kundi yung mismong seguridad na ng ating kinabukasan ng iniisip, no? Huwag po kayong magpauto. Kahit po sa ibang abogado dyan na kung ano-ano yung sinasabi na parang revolutionary justice daw yan, para lang daw. Hindi po ganun. You cannot correct a wrong with a wrong. Correct. Kung sakali po wrong. nagkamali ang ating dating Pangulo at ang ating ngayong senador na si Bato, at kung sino pa man ang idadawit nila dyan, ipaglaban nyo lang po na dito litisin ang Pinoy. Huwag po tayong luluhod sa banyaga dahil pag yan po nasimulan, sinasabi ko po sa inyo, that is the road to hell. Mamaya yan, lahat tayo, tuta na lamang ng mga puti na nagsusumbong sa ating mga European neighbors para lamang makakamit ng hustisya na kaya namang ibigay ng sarili nating korte. Yan, very well said, Attorney Galing. Jimmy. At alam mo, Jubes, yan I dapat like it. inilalagay sa Senado. Oo, may yung mga dignidad. ganyan, may dignidad, impartial, fair, at may legal knowledge. At hindi yung mga- nagbe-break ng law. Oo, saka hindi kung sino-sinong bendalo. Ay, nakasaludo ako sa'yo, Pero naman Boss sa Jimmy. 2028, dapat mag-level up ng mga Pilipino pagdating sa Oo. Senado. Nakita nyo ang halaga ng pagiging, at least, yung level-headed at minalish ng Yes. law nung debates dun sa impeachment. Ano, di ba? Naniniwala ako, Attorney, galing mong pumili Alin, ng ng taong kakausapin ngayon. Ay, siyempre naman. At maraming salamat po, Attorney Bye-bye. Jimmy Bondok, sa inyong Salamat po sa pagpapaunlak inyo. sa aming payak na paanyaya.